Kahit man nga po napakaraming fans ang hindi nirerespeto ang kampeonato ng Boston Celtics last season, hindi nga nito naapektuhan ang kanilang team lalo na si Jason Tatum. Sa katunayan, mas tumaas pa nga po ang confidence nito sa sarili matapos nitong matapang na sabihin sa telebisyon na siya nga daw ang susunod na MVP next season. Yes mga idol, kayang-kaya nga daw niyang patumbahin ang kasalukuyang MVP na si Nikola Jokic lalo pat naniniwala siya pangungunahan niya na ang Boston na makabalik muli sa NBA Finals. Yes mga idol, hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, medyo nasosobrahan na naman ang yabang ni Tatum gayong hindi nga ito nagdalawang isip na sabihin na papasok muli ang Celtics sa Finals at makakalaban ulit nila ang Dallas Mavericks. Sa madaling salita, rematch ang mangyayaring championship sa susunod na taon. Halos wala rin naman nga daw pinagbago sa lakas ng lineup ng Celtics at Mavericks kaya inaasahan niya magkakatapat muli silang dalawa. Pero this time mahihirapan nga daw sila sa pagkakaroon ng Dallas ng isang Klay Thompson. Samantala, simula nga po nang maging out si Christian Wood dahil sa injury sa tuhod at mag-request si Anthony Davis na bumalik siya sa power forward, mas lalo lamang nga pong tumaas ang porsyento na kunin ni Rob Pelinka ang matagal nilang gusto na 6'11" big man na si Jonas Valanciunas bago ang trade deadline. Meron rin naman nga silang trade package na nakahanda upang makuha ito mula sa Wizards na sina D'Angelo, Gabe at Jalen Hood-Schifino na kabilang sa mga malalarong ipapamigay nila. At ang maganda pa dyan, hindi rin naman dito masyadong mahihirapan ng Lakers na makipagnegosasyon lalo pat magkasundo rin naman sila pagdating sa trade. Sa katunayan, malaki ang trade na rin naman ang kanyang mga nagawa sa Wizards kagaya na lamang ng trade noon kina Russell Westbrook at Rui Hachimura. Kaya hindi malabo na makuha rin nila si Jonas Valanciunas. Sa kabilang banda, nilinaw nga po ng mismong kampo ni Jonathan Kuminga na gusto nga po niyang makakuha sa Warriors ng $44.8 million per year na magiging bagong extension. Balak nga po niyang gayahin ang kontrata ng ibang kakampi. Deserve rin naman nga niya ito matapos siyang magkaroon last year ng career year sa pagtatala niya ng napakaraming career high. Ngunit ayon sa ibinulgar ng isang insider mula sa Golden State, hindi nga daw handa ang kanilang front office ang kanilang buong prangkisa na bigyan siya ng max contract. Sa katunayan, hindi rin naman nga nila afford na papirmahin ito ng hinihingi niyang kontrata. Dahil nga sa paglabas ng ganyang klaseng balita, umingay sa social media na posible nga pong gamitin lamang ito bilang trade package upang makuha si Jimmy Butler. Ayon nga po sa ibinulgar ng insider, interesado nga po ang Golden State Warriors na kunin ito mula sa Miami Heat. Para nga sa inyong kalaman, isang free agent na nga next year si Jimmy Butler at kapag hindi nga nila ito binigyan ng extension, maaari nga pong magpalitan lamang silang dalawa sa isang sign and trade deal. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.